Alam mo ba na ang hayop na to, na kadalasang itinuturing na malas o halimaw, ay isa palang bayani ng kalikasan? Ano ang paniki? Ang paniki o bat sa Ingles ay isang uri ng hayop na kabilang sa klase ng mammals o mga hayop na nagpapasuso. Ito lamang ang nag-iisang mammal na may kakayahang tunay na lumipad. Karaniwang aktibo ang mga paniki sa gabi, nocturnal, at gumagamit sila ng tinatawag na echolocation, isang uri ng tunog na tumutulong sa kanila upang matukoy ang direksyon, hadlang, at biktima kahit madilim. Ano-ano ang mga species ng paniki? May mahigit 1,400 species ng paniki sa buong mundo, kabilang na ang mga sumusunod. Una, flying fox, Pteropus spp. Pinakamalaking uri ng paniki, umaabot hanggang 1.5 metro ang pakpak at kumakain ng prutas. Pangalawa, horseshoe bat, Rhinolophus spp. May kakaibang hugis ng ilong na parang tapal ng kabayo at kumakain ng insekto. Pangatlo, vampire bat, Desmodus rotundus. Natatagpuan sa Central at South America at kilala sa pagsipsip ng dugo ng hayop, hindi tao. Pang-apat, little brown bat, Myotis lucifugus. Karaniwang insekto ang kinakain at matatagpuan sa North America. At pang-5, Philippine tube-nosed fruit bat, Nyctimen nirabori. Isang endemic species sa Pilipinas na may kakaibang ilong at madalas makita sa kagubatan ng Mindoro. Ano ang mga kinakain ng paniki? Depende sa kanilang species, ito ang mga karaniwang kinakain ng paniki: prutas at nektar. Para sa mga fruit bats, tulad ng flying fox, insekto. Tulad ng lamok, gamo-gamo, at iba pa. Tulad ng little brown bat, isda, at maliliit na hayop. Sa ilang uri ng paniki na nakatira sa baybaying lugar, dugo. Sa kaso ng vampire bats, pero bihira ito at hindi karaniwan sa Pilipinas. Delikado ba sa mga tao ang paniki? Sa pangkalahatan, hindi delikado ang mga paniki sa tao. Ngunit tulad ng ibang hayop, may mga risk o panganib lalo na kung nakagat o nakalmot ka ng paniki na may rabies. Nagkaroon ng direct contact sa kanilang dumi o laway, posibleng tagapagdala ng virus gaya ng Nipah virus, Hendra virus, o kahit coronavirus. Sa kabila ng mga ito, hindi sila umaatake ng tao at hindi sila agresibo. Bakit madalas mapagkamalang aswang ang mga paniki? Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ang paniki ay madalas iugnay sa mga nilalang na kagaya ng aswang, manananggal o tikbalang. Ito ay dahil sa una, nocturnal silang hayop, aktibo sa gabi tulad ng sinasabing oras ng mga aswang. Pangalawa, tahimik at mabilis ang galaw, kaya't nakakagulat kapag bigla silang lilipad. Pangatlo, malalapad ang pakpak, kaya't sa silweta, mistulang may pakpak ng demonyo o maligno. Pang-apat, nakikita sa itaas ng bahay, puno o bubungan, mga lugar na kadalasang konektado sa kwento ng kababalaghan. At pang-5, paniniwala at alamat, matagal nang bahagi ng oral tradition ng mga ninuno natin ang paniki bilang anyo ng aswang tuwing gabi. Sa katotohanan, malaking tulong sa kalikasan ang mga paniki, lalo na sa mga pagkalat ng mga buto ng prutas, pagdami ng halaman, at pagkontrol sa dami ng mga peste gaya ng insekto. Sa konklusyon, ang paniki ay isang natatanging mammal na karapat-dapat igalang at ingatan. Bagamat may mga species na maaaring magdala ng sakit, hindi ito sapat na dahilan upang ituring silang panganib o kasamaan. Sa halip na katakutan, dapat natin silang unawain at pahalagahan bilang bahagi ng kalikasan at ng balanse sa ekolohiya. Oh, ayan ha, huwag nyo nang husgahan ang paniki base sa hitsura lang. Hindi lahat ng nakaitim sa gabi, aswang na agad. Kung may natutunan ka today, hit like, follow, at share mo na sa tropa mo para sa mas marami pang mind-blowing na kaalaman tungkol sa mga hayop, kultura, at mga bagay na akala mo simple lang, pero may lalim pala. Comment down below kung anong hayop ang gusto mong i-feature natin
next. See you sa next video.